Hi mga mi! Welcome back sa ating page. For today's video mga mi, samahan nyo akong gawing rose. Yung nakita yung reel ko dati mga mi, yung manipis na nabili ko sa Manila Go. May nabili nga akong paciwire mga mi na sobrang nipis. Yan yun. Yung paciwire na yan mga mi is nakikita nga yung alambre niya sa sobrang nipis. Hindi lang makita dyan sa video kasi hindi nagpo-focus yung cellphone ko mga mi. Yung version ng rose na to mga mi is ito yung hiwa-hiwalay kasi nga hindi natin siya pwedeng gawin yung magkakasama yung una kong tutorial kasi sobrang nipis nga nitong paciwire. Nangihinayang nga kasi ako sa paciwire mga mi kahit sobrang nipis niya is gusto ko pa rin siyang magamit. Kapag nga ganito mga mi na sobrang nipis is pwede nga nating i-refund. Yes mi, hindi naman kawawa si seller ng Shopee or saan man kasi kailangan natin din ng good quality sa ating mga ginagawang craft. Ito yung diferensya mga mi, yung isa dyan ito is isang paciwire na yan mga mi kasi nga sobrang nipis. Tapos ito mga mi is kalahati lang yan ng paciwire. Sa Paris Haven natin yan nakuha kaya makapal. Flores Haven pala mga mi, nabubulol pa. Ano ba yan? Kapag manipis nga yung nabili nating paciwire mga mi is yung quality is hindi ganun kaganda yung bulaklak. Tapos syempre mga mi medyo maaksaya kasi nga manipis, 'di ba? Ang liit nung pinaka-roll niyan. Samantalang pag makapal yung paciwire mga mi is pwede pa nating hatiin kaya medyo makakatipid din tayo. Tapos mga mi may part dyan na nakikita talaga yung pinaka-alambre sa gilid. Kaya lang nung twist ko na yung paciwire mga mi ay yun talaga yung tinakpan ko yung manipis na alambre niya. Kaya parang sa tingin nyo mga mi is makapal nga yung paciwire pero makikita nyo dyan mga mi is may part talaga na nakikita talaga yung alambre, yung kumikintab-kintab dyan. For me mga mi is okay lang din naman tayo nagre-refund kasi syempre nag-expect tayo na yung product na makukuha natin is maganda nga. Tapos ang darating sa atin mga mi is ganyan kanipis, syempre nakaka-disappoint yun. Kaya may karapatan din tayo mag-refund mga mi kasi hindi naman natin din pinupulot yung pera. Kasalanan na nila yun mga mi kasi yung iba talagang hindi alam mag-refund kaya nakakalusot. Kaya din mga mi nagsasabi din ako na may mga refund dun sa shop na sinishare ko. Sinishare ko yun mga mi syempre para awareness na rin, 'di ba? Bago kayo makabili dun sa shop na yon is alam nyo na hindi ganun kaganda yung quality ng paciwire nila. Hindi naman natin sinisiraan yung shop mga mi pero syempre para ma-improve din nila yung product quality nila. Sa ating mga crafter mga mi sobrang importante nung quality nung mga materials natin. Kasi kahit gaano kaganda yung gagawin nating project or mga bulaklak mga mi, kung yung quality naman ng paciwire is sobrang nipis, talagang pangit din siyang tignan. Kaya ko yung ginawa mga mi is ang hinayang lang din ako tapos ibabagsak presyo ko nga yan para ma-afford naman ng mga estudyante. Talagang yan yung magiging sale ko sa mga bulaklak ko mga mi kasi syempre nakita nyo naman hindi ganun kaganda yung paciwire natin dyan. Tsaka yung method niyan mga mi is 1 by 1 talaga kasi sobrang nipis nga nung paciwire kaya isang buo yung maroroll mo dyan. Hindi tulad nung makapal mga mi is pwede na nga na itwist lang natin lahat ng paciwire tapos magro-roll na tayo. Dun sa una kong tutorial ng rose mga mi is ganun nga. Pag ganyang method kasi mga mi is medyo lalaki nga lang din yung rose pero hindi naman din ganun kalayo mga mi yung laki niya dun sa ginawa nating unang tutorial ng rose natin. Bali sa method na yan mga mi is kailangan natin ng 12 na iro-roll para maging petals. So nakita nyo sa video mga mi, syempre dinikit ko muna yung first layer, 3 muna. Tapos yung pangalawang layer mga mi is 4. Tapos yung third layer mga mi is 5 petals na nga yun. Tapos, syempre, patuyuin muna natin mga mi para hindi naman makalas yung glue stick natin. Tapos, syempre, gagawa lang din tayo ng pinakasepal mga mi dyan sa puwitan ng ating rose. Ganyan lang nga din kadali mga mi, gumawa ng sepal, itwist-twist lang din natin. Kaya pala mga mi, kung nagtataka kayo kung hindi ako masyado nakaka-upload sa ngayon, hindi ako busy mga mi, talagang nagkaroon lang ng V itong Facebook page natin. Ewan ko mga mi kung bakit nagkakaroon ng V itong Facebook page natin. Kaya pag minsan mga miis, hindi ko talaga na-upload yung mga tutorials. Pag ganun mga miis, inuulit ko lang talaga nalagyan ng voice over kasi iba na nga yung topic ko doon kapag hindi ko na-upload sa ganung araw. Pero dito sa page natin mga miis, marami na nga rin akong na-share na tutorial. Balikan nyo na nga lang din mga mi. Syempre minsan mga mi, as a crafter is pare-parehas lang din naman talaga yung ginagawa natin. Katulad yan mga mi is may tutorial na rin ako ng rose na ganyan. Pero iba lang
lang yung step o yung pinaka-method ko. Kaya kayo na rin bahalang dumiscover mga mi kapag medyo nakabisado nyo na nga yung paggawa natin ng mga ganyang bulaklak. Kasi madediscover nyo naman yan mga mi, tsaka kung saan kayo komportable is yun talaga yung sundin nyo. Tapos ayan mga mi, naikabit na nga natin yung pinaka-cephal natin dito sa puwitan nitong rose natin. Syempre, sinecure ko lang din ng green tape mga mi, yung mga natirang passy wire para malinis naman din tignan. Tapos ganyan nga yung itsura ng leaves na gagamitin natin mga mi. Syempre, rose ito. Yung dahon talaga mga mi is iaakma din natin dun sa bulaklak na gagawin natin. Syempre, alam naman natin mga mi na yung rose is ganyan nga yung dahon, pabilog din. Syempre, sa tulips mga mi is pahaba yun. Kaya ganyan yung ginawa ko sa ating rose is para realistic din talaga na rose yung magiging itsura niya. Then, isecure lang din natin ng green tape para maitago yung mga chismis dyan. Tapos, ayan na nga mga mi yung kinalabasan din nung ginawa natin. Thank you for watching mga mi at thank you sa walang sawang pagsuporta sa page natin. Marami talagang up and down dito sa pagiging crafter natin mga mi. Huwag na lang tayo magpasok ng mga negative vibes, puro positive lang tayo. At ayan na nga mga mi yung itsura niya kapag nakapokus.